Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Senator Ronald De La Rosa, handang humarap sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bullias. Nakahanda si Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay na kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Pero giit ng senador, kailangan aniyang dumaan ito sa mga local court dahil hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni De La Rosa na tatalima lamang siya rito kung ang Korte Suprema lamang ang maglalabas ng warrant na ang basihan ay ang warrant of arrest mula sa ICC. Idaan nila sa tamang proseso, idaan nila sa ating local courts at sigurado naman ako na Supreme Court ay actionan din yung ating petition patungkol dito. Then maybe pwede nila kung madala. Matatanda ang lumitaw sa redacted document ng ICC ang mga pangalang De La Rosa at Aguirre para sa pre-confirmation brief ng kasong ipinupukol kay Duterte. Bagamat hindi nabanggit ang buong pangalan ni De La Rosa, nakasaad sa nasabing dokumento na ang tinutukoy na De La Rosa ay ang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Duterte administration. Matatanda ang nagsilbi bilang PNP chief si De La Rosa mula noong 2016 hanggang 2018 kasabay ng implementasyon ng madugong war on drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, President Marcos Jr., desididong maiahon ang pamumuhay ng mas maraming pamilya sa pamamagitan ng 4Ps. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may 18 piling benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program sa Malacanang. Mula ito sa 18 rehiyon sa buong bansa, na sumailalim sa 2 araw na seminar at workshop para isulong ang pagtanggap at ang papel ng bawat isa sa pamilya. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong patuloy na pinalalakas ang 4Ps, upang mas marami pang mga kababayan natin ang matulungang maitaguyod ang kani-kanilang pamilya. Wala aniyang maiiwang pamilya sa ilalim ng kanyang pamamahala at persegido. Aniya, ang kanyang administrasyon na suportahan ang pangangailangan ng mamamayan sa edukasyon, kalusugan, at pagbibigay oportunidad. Ang ginawang pagkilala sa mga benepisyaryo ng 4P sa Malacanang, sabi ng Pangulo, ay katunayang kayang makaahon ng mga Pilipino sa hirap at umunlad ang kanilang pamumuhay. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino, ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Sa iba pang balita, dagdag bawas sa presyo ng langis, asahan sa susunod na linggo. Magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong langis sa susunod na linggo, base sa pagtaya ng Department of Energy na maaring magbawas ng hanggang 80 centavos kada litro ang gasolina, habang mayroong pagtaas ang diesel ng hanggang 50 centavos sa kada litro. Ganon din ang kerosene na magtataas ng hanggang 40 centavos sa kada litro. Nakikita pa rin ng DOE ang dahilan ng pagtaas, ay ang nagaganap na political tensyon sa gitnang silangan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.